we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga biyaherong pabalik sa iba't ibang probinsya unti-unti nang dumadagsa sa mga terminal at pantalan sa bansa. Para sa pinakahuling sitwasyon sa Batangas Port, makakasama natin live si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, kumusta dyan? Cecil, sa forecast nga ng PPA Mindoro ngayong araw, November 3, posibleng pumalo sa mahigit 8,000 yung outgoing passengers mula sa Mindoro patungo rito sa Batangas Pier. Bilang na lang ang mga pumapasok na pasahero sa loob ng Batangas Port. Nakaabang naman ang mga bus na sasambot sa mga pasahero na patungong Maynila. Ang 30 bus unit na bumabiyahe kapag ordinaryong araw, nagtitriple pa raw ang bilang kapag peak season. Sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, nagsimula ng dumagsa ang mga pabalik sa Maynila ng mga biyaherong nagbakasyon. Sa taya ng PPA Port Management Office ng Mindoro, 6,000 pasahero ang dumaan doon kahapon na inaasahang lolobo pa bukas, araw ng Sabado hanggang sa Linggo. Pansamantala namang sinuspinde simula kahapon ang booking system sa mga Ro-Ro cargo vehicle at ginawang first come first serve na. Nasa 150 biyahe o 7,500 ng mga biyahero. Bawat araw na rin ang inaasahan ng pamunuan ng Bicol Central Station sa Naga City mula kahapon, November 2 hanggang sa Martes. Habang ang biyahe naman ang bus company sa naturang terminal na patungong Metro Manila, fully booked na rin hanggang sa November 6. Sa Cebu City, regular na ang mga biyahe sa Pantalan. Sa datos ng Cebu Ports Authority, umabot sa 15,000 na pasahero ang dumaan sa port pauwi sa kanilang probinsya noong November 1. Payo ng mga shipping companies na bumili ng tiket ng mas maaga para hindi maantala ang kanilang biyahe dahil paubos na ang mga ito. Sa Zamboanga Integrated Bus Terminal naman sa Zamboanga City, unti-unti na ring dumadagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Ayon sa pamunuan ng terminal, mas kakaunti ang mga pasahero ngayon kung ikukumpara noong bago ang araw ng eleksyon. Sapat naman daw ang bus units na babiyahe na nasa mahigit 100. Mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad lalo na sa pag-inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasahero. Cecil, kakaunti lamang yung mga pasahero pumapasok dito sa passenger terminal sa Batangas Port. Pero wala namang patid yung pagdating naman ng mga pasaherong nagsipagbakasyon sa iba't ibang probinsya sa bus terminal para nga bumalik naman sa Metro Manila. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Cecil. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa naranasang matinding init ng panahon kahapon, mahigit 100 katao na bumisita sa sementeryo sa Lapu-Lapu City, Cebu nakaranas ng pagtaas ng blood pressure. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Luan Merondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kahapon November 2, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa sementeryo sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa Lapu-Lapu City. Dahil sa matinding init na nararanasan, marami ang sumama ang pakiramdam matapos tumaas ang kanilang blood pressure. Katulad na lang ng mag-asawang Dakalos na parehong nagpatingin sa personnel ng medical station sa loob ng sementeryo. Layo ang lakaw ba? Na malipong atong tungkol sa kainid. Ngit-ngit akong pananaw. Murag na imang lugpad. Umabot sa 100 at 40 katao ang nakaranas ng pagtaas ng BP. Dahil sa pagdagsa ng tao sa medical station, nagdagdag ng tauhan ang CDRRMO sa sementeryo na nag-iikot sa lugar. Ayon sa record ng Pag-asa Visayas, umabot sa 39.3 degrees Celsius ang heat index na naitala sa ahensya bandang 11:00 kahapon sa Cebu.
Habang pumalo naman sa 40.1 degrees Celsius ang heat index sa Cebu nitong Miyerkules, November 1. Ayon sa Lapu-Lapu City Police, aabot sa mahigit 69,000 katao ang nagpunta sa 3 sementeryo sa mainland Lapu-Lapu simula October 31 hanggang kahapon ng umaga. Dili siya yung una kadaghan yun, considering long weekend naman siya from gikan pag-election, staggered ang pag-abot sa mga tao. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 2 taong gulang na bata matapos hinihinalang malason sa kinaing bunga ng wild grass sa San Carlos City, Pangasinan. Makibalita tayo kay Razel Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pinaglalamayan sa kanilang bahay ang 2 taong gulang na bata na nasawi dahil umano sa food poisoning sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. Itinakbo naman sa ospital ang 7 taong gulang na kasama ng biktima. Alang bingali, masayahin. Mabagmalalang ko eh. Dumanat nga ako yun eh. Sumasalubong ka agad. Sa paunang investigasyon ng City Health Office, nakita ng mga kalaro ng 2 bata na pinaglaruan hanggang sa kainin nila ang bunga ng isang wild grass na nakatanim sa lugar. So sa pag-iimbestiga is doon nga sa nakain nilang wild grass na hindi pa namin ma-identify kung anong klase yun. Kaya patuloy pa rin ang investigation. Pero itinanggi ng pamilya ng biktima na nalaso ng 2 bata sa kinaing bunga ng wild grass. Anong amoy niya, Nay? Kundi sa ininom daw na tubig na i-deliver sa kanila. Talaga may ano siya ininom talaga, nagsusuka siya. Bakit ano sa tiyan. Yung lang tubig. Yun lang po. Kung may lason niya, di lahat kayo nalason dito. Eh anong malay niyo, sir? Hindi na namin kasalanan yan. Nasa bahay niyo lang, mamaya. Nilagyan niyo ng lason dyan sa bahay niyo. Nagharap ang manager ng refilling station kung saan nanggaling ang tubig at pamilya ng biktima. Kaya nga, magkita-kita tayo sa korte, magdidemandaan tayo. Dahil paninira yung ginagawa nyo. May water test kami, quality naman eh. Hindi totoong sa tubig nalason yung bata, nalason yun dyan kung anong kinakain dyan. Ayon sa CHO, malabong ang ininom na tubig ang sanhi ng insidente. Regular daw ang water testing sa lahat ng water refilling station sa lungsod. Pero para makampante ang pamilya ng biktima, kumuha na rin ang CHO ng sample ng tubig para sa investigasyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Razel Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong silang na sanggol ang nadiskubre ng isang residente sa madamong bahagi ng isang subdivision sa barangay Bagong Bayan, Pequeño, sa bayan ng Goa, Camarines Sur, alas 8 ng umaga nitong November 2. Nakabalot pa ang sanggol sa itim na jacket habang nakakabit pa ang pusod nito. Agad namang rumesponde ang Emergency Medical Services Team ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at PNP sa lugar at itinakbo sa Goa Infirmary ang sanggol. Nasa mabuting kalagayan na ngayon ang naturang sanggol. Patuloy namang pinaghahanap ng otoridad ang magulang o kung sino man ang nag-iwan sa sanggol na posibleng maharap sa kaukulang kaso. Sa pag-imbestiga po, pag-interview sa duman sa nurse na nagbabantay, yaong pa ang puso dahil pa napuputol pero iba na ang kolor. Kaya medyo may tirang oras naman siguro ini yung inaki. Pangho-hold up ng 2 lalaki sa isang tindahan sa General Santos City, nahuli kam. Isa sa mga sospek, nahuli ng otoridad. Nakaalerto si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa CCTV footage na ito ang 2 lalaki na pumasok sa isang tindahan sa Aparente Street, Barangay City Heights, General Santos City, alas 11 Lunes ng umaga. Tila nagmamasid sila habang nasa loob at nagkunwaring may bibilhin. Hanggang sa tumayo ang tendera upang kunin sana ang bottled water na umano'y bibilhin nila. Dito na biglang kinuha ng isang lalaki ang cellphone ng tindera at bumunot ito ng baril. Habang ang isang lalaki tinangay ang pera na nasa drawer at mabilis silang tumakas sakay ng motorsiklo. Natingala ko nga wala siya nagadto sa chiller.
Pagtindog na ako, butang na ako cellphone sa lamisa, tapos dito niya yung gikupa. Ningon ko na, sir, ako man na, sir. Yan, nagana din siya na hold up, gawa siyang bargil. Ayon sa tindera, nakiusap siya sa mga sospek na huwag kunin ang kanyang cellphone. Natangay ng mga ito ang 5,000 pesos at cellphone na pangload. Nano ko, sir, ako man na, ibalik lang sa kuha. Moto, nag-ana siya sa kuha nga na, gibalik niya sa kuha, giduon ko niya, ana siya sa kuha nga, dili lang daw magsaba. Samantala, alas 4 ng hapon ng araw din na iyon, nahuli ang isa sa mga sospek na si Nadhar Moises, 18 anyos. So nalocate natin kahapon kasi may mga during nangyari yung incident, pina-alarm kasi natin yun, naka-alarm siya. Baga lahat ng mga station is na-inform through sa ating City Tactical Operation Unit. So naka-alarm lahat ang ating mga checkpoint, particularly yung mga border checkpoint na. Ayon sa nahuling sospek, ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa pang-hold up sa kanyang kaibigan na si Jonathan Magallanes na nakatakas. Nagawa namin, sir. Sumama ako sa kanya, sir. Pero in-recruit ko lang pala? Oo. Ngayon lang ako nakasama sa kanya ng hold up. Sabi niya sa akin, sama ka, punta tayo. Ganyan, hold up. Yun. Pero kakilala mo talaga yon? Oo, kilala ko. Taga dyan sa Pero transfer lang dyan, taga Manila yun. Nagpapatuloy sa ngayon ang hot pursuit operation ng otoridad sa nakatakas na sospek. Haharapin nila ang kasong robbery with violence against or intimidation of persons. Tinitingnan pa rin natin kung may mga involvement pa sila sa ibang mga insidente at kung may mga grupo sila na mga... Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa Quezon dahil sa flash flood, dulot ng mga naranasang pag-ulan sa lugar. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Naantala ang biyahe ng mga motorista sa bahaging yan ng highway sa Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon dahil sa rumaragasang tubig baha sa lugar kahapon. Kahit ang sementeryo, binaha rin dahil sa flash flood. Nagtiis tuloy ang mga taong suungin ng baha makadalaw lang sa mga puntod ng yumaong kaanak. Pinasok din ng rumaragasang tubig baha ang mga kabahayan sa ilan pang barangay. Ayon sa MDRRMO Mulanay, galing bundok ang tubig. Talagang heavy to intense yung pagulan niya within 2 hours, mga 1 hour hanggang 57 minutes as per hour pag-asa. Talagang malaking volume niya. Abot tuhod namang tubig baha ang naminsala sa ilang kabahayan sa Barangay Madulaw, Katanawan, Quezon. Dulot pa rin ang pag-uulan sa lugar. Ang resulta, basa ang mga gamit ng mga residente. Halos 2 oras ang hinintay bago tuluyang humupa ang baha. Ayon sa MDRRMO, apektado ang mahigit 30 pamilya o higit sa 100 individual. Wala namang lumikas na mga residente. Bulusok ng tubig po galing sa bundok ng Tagbakang ibaba. May diversion po sila na ginawa dito sa amin. Pero ongoing pa rin naman po yun. Doon po nanggaling yung tubig na bumaha po doon sa Barangay Madulaw. Ayon sa Pag-asa, dulot ng thunderstorms ang malaking volume ng tubig na nagpabaha sa lugar. Dito sa station namin dito sa Pag-asa Mulanay, nakaranas tayo ng 80 millimeters, 80.5 millimeters sa loob lamang yan. So binuhos yung pag-ulan na yan sa loob lang ng almost 2 hours. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narescue ng isang residente ang isang cloud rat na itinuturing na endemic sa Pilipinas. Agad naman itong i-turn over sa DENR. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Maitim ang kulay, mahaba ang buntot at mabalahibo. Tipikal at popular na katangian ng isang daga. Pero hindi pangkaraniwan at basta daga lang ang na-rescue. Isa itong cloud rat na nakita sa isang bahay. Bugkon kung tawagin ng mga taga roon at buot naman para sa ilan. Agad ding isinurrender ang nahuling cloud rat sa City Veterinary Office saka itinurn over sa DENR. Sa pagsusuri, walang anumang sugat ang nahuling hayop. Ayon sa pag-aaral, itinuturing na endemic o bukod tanging sa Pilipinas lang ito matatagpuan at largest rat species ang kanilang lahi. Nasa listahan na rin ng mga endangered animal ang mga cloud rat. Nangangahulugan na nanganganib na silang maubos. Madalas na namamataan sa itaas ng mga puno sa kagubatan ng cloud rat. Aktibo sila sa gabi at madalas na kinakain lamang ay mga halaman at bungang kahoy. Ipinapaalalang ipagbigay alam sa mga otoridad kung may namamataan na buhay ilang sa inyong mga bahay o bakuran.
Ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Protection and Conservation ang pangongolekta, pagbebenta at pagpatay ng mga buhay ilang. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Overseas Filipino worker na si Loretta Alacre na pinatay ng grupong Hamas sa Israel nakatakdang ilibing sa Linggo sa Cadiz City, Negros Occidental. Para sa detalye, makibalita tayo live kay Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Selma Kapuso, abala ngayon ang pamilya Alacre sa nakatakdang libing ng kanilang anak na si Loretta Alacre sa Linggo, November 5. Matapos ang 2 linggo na burol sa Barangay Cadiz Viejo sa Cadiz City, Negros Occidental, nakatakda ng dalhin sa kanyang huling hantungan si Loretta Alacre sa Linggo, November 5. Isa si Loretta sa 4 na OFW na pinatay ng grupong Hamas sa Israel sa giyera sa nasabing bansa. October 22 nang dumating ang mga labi ni Loretta sa Negros Occidental. Ayon sa Cadiz City LGU, PNP is always on alert for possible VIPs coming in. Pero as of now, wala probably mga OWA officers na maaring disanda. Samantala, bilang pagkilala sa kabayanihan ng OFW, ipapangalan kay Loretta ang isang public building sa lungsod. Ang evacuation center na nakatayo sa Cadiz Viejo National High School ay tatawaging Loretta Alacre Memorial Evacuation Center. In-name natin in behalf kasi talagang sana nakakatapos ka this might even be the first na isa ka public building in-name natin sa isa ka OFW. Isang unveiling ceremony ang isasagawa bagong libing ni Loretta sa Linggo sa Kaduaan Public Cemetery. Cecil Makapuso, sa natanggap nating impormasyon, isasagawa ang libing alas 2 ng hapon sa darating na Linggo, November 5. Una nang sinabi ng OWA na nagbigay sila ng funeral pati ng burial assistance sa pamilya Alacre. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Naglalayag mula Maynila pa Bacolod City ang MV Maligaya na makatanggap ng impormasyon ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas na isa raw pasahero nito ang nahulog sa tubig at nawala sa bahagi ng Kalatagan, Batangas. Kaya't mabilis na nag-deploy ng tauhan ng Philippine Coast Guard para sa search and rescue operations. Napansin na lamang daw ng kapatid ng lalaki na wala na ito sa loob ng barko. Pauwi raw sana ang mga ito sa Iloilo City. Sinisikap pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nawawalang pasahero habang patuloy na pinaghahanap ang lalaki. Di umano po ay tumalon, no? Mula po doon sa kanang bahagi ng barko na sa kadahilanan po na ito po pulang pasaherong ito ay may mental health issues. Ito po ay kinumpirma po natin, no, base na rin po dun sa kapatid, no, na sinabi po dun sa ating Coast Guard na nag-imbestiga po dun sa Bacolod. Samantala, niyanig ng 5.6 magnitude na lindol ang Eastern Samar at mga karatig nitong probinsya ilang minuto bago mag-alas 3 ng hapon kahapon. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 76 kilometers silangan ng Hernani, Eastern Samar. Naramdaman ang intensity 5 sa mga bayan ng Hernani at Lorente. Umabot din ang pagyanig sa iba pang bahagi ng Samar at Leyte provinces. Wala namang naiulat na pinsala o anumang banta ng tsunami. Based sa among na-observe sa northern o southern barangays, ma'am, no damages observed, no casualties, no injury sustained. Pet Cemetery sa Daraga Albay, isa sa mga dinadagsang sementeryo sa probinsya tuwing undas. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Tuwing undas, normal na ang pagdagsa ng mga tao sa mga pribado at pampublikong sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay.
Pero sa barangay Gabawan, Daraga Albay, matatagpuan ang isang sementeryo kung saan sa halip na mga tao ang nakalibing, mga puntod ng namatay na alagang hayop ang makikita rito. Kwento ng may-ari ng farm na si Harry Liaguno, nagsimula ang naturang sementeryo na nasa loob ng farm noong April 2021 matapos mamatay ang kanilang alagang aso na si Liki. Kaya para mabawasan ang lungkot ng kanyang anak, ginawan niya ng espesyal na libingan ang aso sa likod ng ipinatayo nilang chapel. Hanggang sa marami ng mga pet lover ang nagpapalibing ng kanilang mga namatay na alaga sa naturang lugar. Pagdating dito, nagkakaroon dito ng small tent kung saan nagkakaroon muna ng viewing. After the viewing, saka na linilibing siya. Sa ngayon, umabot na sa 65 na hayop ang nakalibing sa lugar. At tulad ng tao, mayroon ding life plan package na ino-offer sa pamilya ng mga alagang hayop na nais ipalibing dito. Dahil nasa loob ng farm ang naturang pet cemetery, dinarayo rin ito ng mga tao dahil sa iba't ibang naggagandahang tanawin sa lugar. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, magpapatuloy ang shear line sa pagdadala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Apektado nito ngayon ang northern at eastern section ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, makakaasa naman sa mga local thunderstorm ang nalalabing bahagi ng bansa. Ngayong umaga, magiging maayos ang panahon sa halos buong bansa, maliban sa Babuyan Group of Islands na posibleng makaranas ng pag-uulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mamayang hapon at gabi, higit na mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. 13 pamilya apektado ng sunog sa Cabancalan City, Negros Occidental, habang isang boarding house din ang nasunog sa Bacolod City. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Umabot sa 13 pamilya ang apektado ng masunog ang 10 bahay sa Barangay 1, Cabancalan City, Negros Occidental. 8 sa mga bahay ang totally burned, habang 2 naman ang partially damaged. Patuloy pa ang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy at danyos na iniwan ng sunog. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ng lungsod ang mga nasunugan. Nakatanggap din sila ng tulong mula sa LGU. Makikita naman sa video na ito ang pagtatakbuhan ng mga residente ng Barangay 30, Bacolod City habang mabilis na nilalamon ng apoy ang isang boarding house. Aminado ang may-ari ng boarding house na nagsindi ito ng kandila sa altar at saka raw ito nagluto sa kusina hanggang sa nakalimutan na nito ang nakasinding kandila. Nagsunod lang ko sa kusina ko. Pagkatapos na pag-abot ko dira, wala ko kay ngagaw, kay nagdaba-daba na. Apektado ng sunog ang 10 boarders na karamihan ay wala sa bahay na mangyaring insidente. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa pinagmulan ng apoy. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Eileen Pedreso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masasarap na pagkain na tatak Ilonggo, tinikman ni Kapuso stars Ashley Ortega at Kim Sontan. Nakibanding din sila sa fans sa Kapuso Mall Show sa pagdiriwang ng Hauas Festival 2023 sa Dumangas, Iloilo. Tunghayan sa report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. #memorable para sa Kapuso stars na sina Ashley Ortega at Kim Sontan ang kanilang pamamasyal sa Iloilo. Kasama nila ang Ilongga singer at The Clash Season 1 finalist na si Kyril Ugdiman. Food trip ang una nilang in-enjoy, kaya hindi nila pinalampas ang chance na matikman ang mga pagkaing tatak Ilonggo gaya ng chicken inasal. May sinigang na tangige rin, crispy pata, at syempre, hindi nawala ang fresh buko. Ang sarap, ang fresh. Parang tong bukong to. Fresh na fresh. Sobrang na-enjoy ko actually
Yung na-enjoy ko dito yung chicken. Ako, yun, yung sinigang na tiniga din kasi personally favorite ko sinigang. Sinigang. So, Naparami ng cup of naparami ako ng kanin. From food trip, diretso na sa bayan ng Dumangas sina Ashley at Kimson kung saan sila nagbonding kasama ang mga Dumangasanon para sa selebrasyon ng Hawas Festival 2023. Unang nag-perform si Kyril. Dahil umaapaw ang energy ng fans, humataw na rin sa kanyang performance si Ashley. Ang girls hindi na nakapagpigil nang lumabas na si Kimson sa stage. Dahil sa request ng fans na maging closer kay Kimson, bumaba ito sa stage at lumapit sa kanila. Naki-countdown din ang Kapuso Stars sa fireworks display, simbolo ng matagumpay na selebrasyon ng Hawas Festival ngayong taon. For sure, babalik at babalik kami ng Iloilo. Ako syempre gusto ko magpasalamat po sa lahat ng mga taong pumunta. Sobrang taas ng energy nyo. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kinantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 52 days na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.